Welcome again to my mini vlog. And for today's video guys, I'm gonna make pork adobo for our dinner tonight guys. So ito na nga guys, na-ready ko na yung mga kailangan kong sangkap for our pork adobo. So ito na nga guys, nagpainit na rin ako ng mantika. And ang una kong ginawa dito guys is pinride ko muna yung mga patatas ko guys. Why? Para hindi siya ganun madaling madurog. So wait ko lang to guys until it's half cooked guys and medyo golden brown na, then ihahango ko na rin to guys. So let's go! So this time na guys ay na golden brown na ang ating mga pitsara. So kailangan na natin siyang tanggalin guys, baka masunog siya. And the same frying pan guys, dito ko rin igigisa yung ating pork. So, hindi ko muna nilagay guys yung garlic and onion. Mamaya na lang kasi alam niyo naman ang pork guys, medyo matagal siyang lumambot. So, hayaan lang muna natin siyang maglabas ng sarili niyang katas dyan guys and oil until maluto siya sa sarili niyang mantika guys. And after, pag nag-golden brown na siya, pwede na tayong magisa. So, yan nga guys, medyo matubig pa siya and makatas pa siya. So, wait lang natin guys. Let's go! And this time nga guys, ay nag-golden brown na yung ating pork. So, tinabi ko lang muna siya sa gilid guys. And dito na rin ako nagisa ng garlic and onion guys. So, kaya hinuli ko yung garlic and onion guys. Kasi nga, 3 times na ako nagluto ng adobo. Lagi akong nasusunugan ng garlic and onion guys. So, naisip ko, total naman nagpo-produce yung pork ng sarili niyang oil guys. So, inano ko muna siya na talagang maluto siya sa sarili niyang mantika at yung sarili niyang katas. So, yun guys, nung medyo na golden brown na, tsaka lang ako nagisa. So, this time guys, dito ko na rin sila titimplahan guys. So, nilagyan ko lang naman siya ng pepper and salt guys. Tapos, hinalo ko lang din muna siya until talagang mamix siya guys. So, tansyahin nyo na lang guys kung anong gusto nyo. Basta onti lang. Kasi may toyo din yan, naalat din siya. So, yun guys, minix ko lang to ng minix. Then, yung nag-golden mix siya, syempre, nilagyan natin ng pampasarap. Of course, sa gisa, yung oyster sauce guys. So, nilagyan ko siya ng konting oyster sauce para lang din lumasya siya dun sa pinakakarne natin. Then, nilagyan ko ng suka guys. 1 cup nga palang ginamit ko. Then, nagdagdag ako ng konti. So, hindi ko muna siya hinalo guys until kumulo siya guys. So, bakit? Sasabihin ko sa inyo kung bakit. So, this time guys, kumulo na siya and nilagay ko na rin yung toyo. Kung ano yung dami ng suka ko guys, ganun din yung dami ng toyo ko. So, bakit nga ba hindi kailangan haluin kapag may nalagyan mo siya ng vinegar? Sabi kasi nila, pag once na nilagyan mo siya ng vinegar, hayaan mo muna siyang kumapit yung suka dun sa karne para mas long lasting daw yung adobo mo guys, hindi siya madaling mapanis. So this time nga guys, nilagyan ko rin siya ng asukal. So ang nagamit ko siguro dyan is 3 na kutsara na asukal kasi talagang maalat siya guys. So yan nga guys, nilagyan ko na rin ng aking half cook na patatas. So charan! Ayan na guys ang aking pork adobo. So okay, ako natapos yan guys. So 5 o'clock magdi-dinner na kami. So yan lang guys, talagang inano ko lang, mix lang ako dyan guys, and happy lang ako kasi hindi nasunog yung garlic and onion ko guys, and almost perfect yung aking luto guys. So yun, titusok-tusok ko siya para makita ko kung talagang malambot na ba siya guys. So, tapos na aking pork adobo, and syempre, nagko-cute-cute pa kami ng dalawa. Syempre, lumapit yung anak ko dyan, lalo siya naglalaro sa labas. Mami, picture tayo sa mga hi guys. So, sabi ko, sige, go tayo anak, picture tayo. So, yun. Kaya tingnan mo, medyo may pa-cute lang. Commercial ba? Ganun. So, ito na nga guys, yung aming pork adobo. So, tara guys, kain tayo. Prepare ko na to lahat guys. And, that's it. Thank you for watching guys. Yun lang. Bye-bye. Love you.